Hey mga brods, hindi pa pala tapos ang SMB. Alam naman natin ongoing na ang Governors Cup 2024 with 4-point line na unang nakascore dyan si Chris Banchero sa Meralco Bolts. So mga brods, alam natin ang SMB ay paparating na rin ang kanilang mga laban, kaya hindi sila magpapahuli mga brods kung saan gusto rin pala nilang kunin ito pong si Kit Datu mga kabrods ng Rain or Shine Elasto Painters. Alam din naman natin yung kakayahan ni Kit Datu mga brods. Alam ko Hinebra rin ang may gustong kumuha kay Kit Datu mga brods, pero alam nyo ba na ang SMB pala ang may kursunada sa player na ito? Alam ko talagang malakas ito pong player ng Rain or Shine Elasto Painters. Hindi nga sila makakaabot ng semifinals last season sa All Filipino Cup kung walang Kit Datu mga brods. Alam natin na medyo may kaaberya ito pong si Coach Yeng Giao kay Kit Datu, pero hindi rin naman yun yung pinaka-excuse nila para alisin ito pong si Datu. Alam natin may mga talagang alitan yung mga coaches and players dito, pero after that talagang kapag game na business is business na mga kabrods. Kaya si Kit Datu, napakalaking bagay na ito mga brods, 6'8", talagang nahihirapan din dito Si Junmar Fajardo, di biro rin yung lapad neto. Kaya dito sa Rain or Shine talagang malaking bagay ito pong si Kit Datu. Pero yun nga, mahihirapan kasi yung SMB dito, lalo na sa pinakita ni Kit Datu last season, medyo tumaas-taas yung kanyang value. Sa Governors Cup kasi mga brods, may mga imports na tayo. Jordan Adams nga yung sa SMB, hindi rin naman ganoon kalakihan yun. Nasa 6'6" or 6'7" yun mga brods, kaya kailangan pa rin ng SMB na may big man. Yun nga alam natin, ito pong si Junmar Fajardo, another history na naman, MVP na naman siya this year mga kabrods. Kaya nga, ito pong si Kit Datu ay gusto nila itong improve at maging next Junmar Fajardo in the making mga brods in the future. Dahil itong si Kit Datu, bata pa, malakas na, tapos talaga may footwork pa sa ilalim. Isa pa dito, may shooting or outside shooting pa ito sa labas. Kaya yan ang gusto ng SMB. Alam naman natin ng SMB, gusto nito yung mga batang players, di ba mga brods? Kaya nga dito sa big man nila ay gusto nilang i-add yung ganitong batang player na pwedeng maging go-to guy in the future ng SMB sa ilalim mga kabrods. 6'8" kasi napaganda itong i-develop ng SMB mga brods. Lalong-lalo na, ikaw ba naman araw-araw mong kapraktisan si Junmar Fajardo. So speaking of trade nga, dito kay Kit Datu, dito na pinag-aaralan at pinag-iisipan pa ng SMB kung sino yung bibitawan nila para makuha ito pong si Kit Datu mga kabrods. Alam natin medyo mataas yung value niya dahil sa pinakita nga last season, pero sa nakikita ko sa lineup ng SMB isa sa mga pinakatalagang match siya mga kabrods. Para sa akin lang to pinaka-match ni Kit Datu or ka-value niya sa SMB ito pong si Mo Tautua. Yes mga brods, kasi dito sa trade na ngayon sa PBA ay kailangan medyo fair na tayo. Kapag lopsided, babatikusin na naman tayo ng mga anti-PBA fans, di ba mga kabrods? Kaya ito pong si Tautua na alam kong go-to guy din, isa rin sa go-to guy ng SMB, ay pwede itong ma-trade kay Kit Datu na isa rin sa go-to guy ng Rain or Shine Elasto Painters. Pero kung ganyan talagang gusto ng SMB, kung gusto niya si Kit Datu, ay si Mo Tautua talaga ang bibitawan mo. Pero para sa inyong mga kabrods, sa lahat po ng mga SMB fans, sa tingin nyo, sino yung bagay kay Kit Datu na pwedeng i-trade ng SMB? Yung fair mga kabrods dahil alam natin malapit nang mag-start yung game ng SMB. Yung schedule nila ngayong Governors Cup, kaya kailangan din ma-assure na yung kanilang lineup mga kabrods. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Ito nga pong si Joshua Monzon ng Northport Batampier ay nababalita nga na gustong habulin ito ng Hinebra bago mag-start ang game nila ngayong Governors Cup 2024, dahil alam naman natin na ongoing na tayo mga brods. Tapos may 4-point play pa, unang nakascore doon si Chris Banchero sa history ng PBA na may naka 4 points na. Kaya itong Hinebra, before yung mga games nila mga brods, gusto nilang i-secure na yung lineup, i-final na or i-finalize na lahat mga kabrods
para nga maging okay yung kanilang lineup sa mga upcoming games nila this Governors Cup 2024 at nagsimula na nga mga kabrod. So itong si Joshua Monzon, isa nga ito sa mga napupusuan na gustong ihabol ng trade ng Ginebra San Miguel mga kabrod. Si Monzon ay di hamak naman na pwede at kulitin lang ito kahit papano ng Ginebra ay papayag ng Northport Batanguer dito. Bakit? Dahil syempre ang Ginebra, kung makikita nyo ang lineup ng Ginebra mga kabrod sa mga past few seasons natin, halos lahat dito ay mga galing Northport Batanguer. Si Malonzo, si Pringle dati pero wala na siya dyan, and Stone Hardinger na Northport din, wala na rin siya dyan. At yung iba pa, di ba mga brods, tapos yung ibang galing Ginebra ay napupunta na sa Northport Batanguer. Parang dito talaga sila pumipitas ng mga hinog mga kabrods. Kaya itong Ginebra ay gusto nila namang pitasin. Ito pong si Joshua Monzon. Malakas na player to mga brods, di hamak na parang ng CJ Perez nga daw ito. Pero medyo inconsistent nga lang si Joshua Monzon mga brods. Pero siya rin ang isa sa mga leading scorer din ng Northport Batanguer at napakaganda ng skill set ng manlalaro na ito. 6'1 or 6'2 point guard ito mga brods. Magaling na player. Kaya nagugulat nga ako, nagtatagal siya sa Northport Batanguer dahil kapag na-alarma ang Ginebra na kapag merong magaling na player sa Northport ay kinukuha nila agad like Jamie Malonzo. Pero si Monzon ay hindi pa nila kinukuha at di rin siguro ipapahalata pa dahil mawawalan din ng maganda at core na point guard ang Northport Batanguer. Pero mga brods, kung ito'y makuha ng Ginebra ay ang ganda na ng lineup nila. Mabilis na 6'2 or 6'3 point guard ito mga brods. Di biro ito magaling itong si Monzon. Tapos pwede pa itong katulong ni Scottie Thompson sa backcourt rotation ni Coach Tim Cone sa kanyang triangle offense mga kabrods. Mabilis at magiging maganda sa Ginebra dahil mabilis din si Scottie Thompson. At yun nga, bibilis yung laro nila dito mga kabrods. So maganda ang kombinasyon ng guards kung makukuha mo si Monzon. At isa pa dito mga brods ay may outside shooting. Yung skill set nito maganda pero yung depensa niya medyo questionable na kahit pa paano mga brods. Pero sa height niyang ganyan ay maiilang na rin yung mga point guards na mas maliit sa kanya. Isa pa dito mga brods, gustong gusto ni Coach Tim Cone yung mga big point guards, tall point guards mga brods. Kaya diba sa Gilas Pilipinas ang lalaki ng mga point guards nito mga brods. Kaya itong si Monzon ay gustong gusto ito ni Coach Tim Cone, lalong lalo na sa Barangay Ginebra San Miguel. Pero chinecheck pa ng Ginebra, baka mamaya mag-i-exceed na sa fill-up players, total of fill-up players ang Barangay Ginebra San Miguel. Mahihirapan na silang ipasok si Monzon. Pero kung kukunin nila si Monzon mga bro, siguro fill-up din dapat yung iti-trade nila sa Northport Batanguer para hindi na sila magbabawas pa ng fill-up players mga bros. Pero mga bros sa tingin nyo ba sino ang dapat bitawan ng Barangay Ginebra San Miguel makuha man lang? Ito pong si Joshua Monzon. Feeling ko mga bros, kahit sino rin siguro dyan. Basta yung medyo kayang-kayang gamitin pa ng Northport Batanguer at bibigyan nila ito under the table at doon napapayag ang Northport. Ganyan din naman talagang nangyayari sa negotiation ng dalawang koponan na ito. Kaya mga brods, malaking additional to sa Ginebra si Joshua Monzon. Kaya komento mo na po yung mo dito mga brods, di isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is our rated highlights yun lang. I'm out.